mapanood ni Aling Fe sa The Correspondence, gusto niya rin sanang makapunta sa FUDA. Parang simple-simple lang ang gamutan. Paano kaya ako makakapunta doon? Yan agad ang inisip ko. Sabi ko, bahala na ako. Ano gusto ni Lord kung gusto talaga akong pupuntahin doon. Nang dumating si Dr. Su sa Pilipinas, napanood niya ang kwento ni Aling Fe sa The Correspondence at agad niya itong pinatawag para tulungan. Kasi si Dr. Su, kahit Tagalog, sabi niya, he felt for this woman, sabi niya. Sabi ko, we're only planning for this lady. Sabi ko, I have the medical reports. Really, sabi niya, I'm gonna give them to Dr. Su. I want him to review it. Sabi ko, maybe we can do something for her. Tumawag sa akin talagang hindi ako makapaniwala na meron tutulong sa akin para ako magamot. Tiningnan ni Dr. Su si Aling Fe para malaman ang kalagayan nito. Ngayon, plano nila itong dalhin sa FUDA Cancer Hospital sa China. Bumuo ng fundraising campaign si Mang Nestor para tulungan si Aling Fe sa pagpapagamot sa FUDA Hospital. Ihatid niya ang magandang balitang ito kay Aling Fe. Nakausap ko na si Juan, si Gina Cabrera. Siya nga ang nagsabi sa akin na pasyente kanila. So, ngayon, nag-usap kami, tutulong din sila sa'yo. So, in fact, pumayag sila na ang mga donations pupunta diretso sa account mo sa Madre de Amor. Umiyak po ako kay Sir Nestor. Sabi niya, Fe, tatagan mo lang ang paniwala mo sa Diyos at matutupad yung pangarap mo, gumaling ka. Sabi niya ganoon. Basta, huwag ka lang bibitaw. Sa kanya, Nakalikom na si Mang Nestor ng $1,000. Sapat na daw itong pamasahin ni na Aling Fe. Kaya ngayong darating na bagong taon, pupunta na si Aling Fe sa Guangzhou, China para magpagamot sa FUDA. I asked them na kung pwede i-admit na si Fe ngayon kahit wala pang pera. But we will pay the hospital as we receive the donation. Kasi sabi ko Dr. Su, kung hindi pa natin gagawin ito, we can raise the funds. Pero kung wala na ang pasyente, sabi ko. So, alam mo yung kasabihan, aanin panda mo kung patay na ang kabayo. So we're working on that. We want to bring Fe there as soon as possible. Technology nila. Sabik na si Aling Fe sa kanyang nalalapit na pagpunta sa FUDA Hospital. Ganon din ang iba pang mga pasyenteng Pinoy na nagpaplanong magpagamot doon. At ang pag-asang ito ay nagbibigay sa kanila ng kakaibang lakas ng loob. Para sa pagdating daw ng bagong taon, mas handa na silang harapin ang panibagong buhay na ibibigay nito sa kanila. Huwag mawala ng pag-asa. Talagang una sa lahat, unahin nila na manalig sa Diyos. Lahat tayo ay may pinapasang krisis sa ating mga balikat. Wala itong pinipiling tao o panahon. Pero sa oras na dumating ito sa buhay natin, handa man tayo o hindi, may tumulong man sa atin o wala, ang mahalagay ang pag-aasam natin na malampasan ito hanggang sa dulo. Sa pagpasok ng taong 2010, isang taon na naman ang sasalubong sa atin. Hindi natin alam kung anong mga pagsubok ang naghihintay sa atin na kailangan nating harapin. Pero ang sigurado, anumang hamon ng buhay, si Juan laging palaban. Magandang gabi, ako po si Bernadette Cebrano, ang inyong naging correspondent.